Tara na at matuto! Maligayang pagdating sa paaralan para sa mga migranteng manggagawa sa Taipei. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo mga kasanayan sa pag-aalaga, pagligo at paghuhugas ng ulo. Tayo ay tumutulong sa mga matatandang may kapansanan at iba pang individual na pisikal at mental na kapansanan sa kanilang pagligo. Ang tamang paraan ay makakatulong sa kaligtasan ng parehong tagapag-alaga at inaalagaan. Makakatulong din ito upang maramdaman ng inaalagaan ang ginhawa at paggalang. Sama-sama nating pag-aralan ang mga propesyonal na kasanayan sa pag-aalaga sa pagpapaligo. Magandang araw sa lahat! Ako sigurong Lily Lee. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel, at ibahagi ito sa mga kaibigang nangangailangan. Sa ganitong paraan, mas marami kayong matutuklasang kapaki-pakinabang na video tungkol sa pag-aalaga. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ang tamang pagsusuri at paghahanda bago isagawa ang pagpapaligo. Mga teknik sa ligtas na paglipat ng pasyente sa banyo. Ang tamang paraan ng pagligo at paghuhugas ng buhok at ang pag-aasikaso sa mga espesyal na sitwasyon. Ang mga propesyonal na kasanayang ito ay makakatulong sa inyo upang makapagbigay ng mas ligtas at mas epektibong pag-aalaga. Para sa mga matatandang may kapansanan at mga taong may pisikal at mental na kapansanan, ang regular na pagligo ay hindi lamang usapin ng kalinisan, kundi may kinalaman din sa kalusugan ng balat, pag-iwas sa impeksyon at kaginhawahan ng pakiramdam. Ang oras ng pagbabanlaw ay dapat panatilihin sa loob ng 15 minuto upang maiwasan ang sobrang pagkapagod ng nakakatanda. Ang maayos na pag-aalaga sa paliligo ay maaaring makabawas ng malaki sa mga problema sa balat at panganib ng pressure sores. Napakahalaga ng pagsusuri bago isagawa ang paliligo. Una, kailang maunawaan ang pangunahing kalagayan ng inaalagaan. Kung may kapansanan sa pag-iisip, ano ang kakayahan sa paggalaw? Kung may sugat sa balat, kung may catheter o stoma, ang mga impormasyong ito ang magpapasya kung anong uri ng paliligo ang gagamitin at kung gaano karaming tulong ang kinakailangan. Kung hindi kayo tiyak sa impormasyon, mangyaring tanungin muna ang inyong amo. At hayaan ang amo na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa mga medikal na tauhan. Huwag magdesisyon ng mag-isa. Para sa paliligo ng matatandang may kapansanan, napakahalaga ang tamang gamit na pantulong. Kabilang sa mga kailangang kagamitan sa banyo ay matibay na upuang pampaligo, anti-slip na sapin, hawakang nakakabit sa pader, sinturong pantulong sa paglipat or lift assist belt. Lahat ng gamit na pantulong ay kailangang regular na suriin ang tibay upang matiyak ang kaligtasan, lalo na ang lokasyon ng pagkakabit ng hawakan ay dapat angkop sa taas ng nakakatanda at sa kanyang nakasanayang paggamit. Hindi dapat kaligtaan ang pagsusuri sa kaligtasan ng kapaligiran sa banyo. Tiyaking sapat ang ilaw, maliwanag ang espasyo at hindi masikip. Walang nakatambak na tubig sa sahig, sa taglamig, 10 hanggang 15 minuto bago pagpaligo, buksan ang heater. Sa tag-init, tiyaking maayos ang ventilasyon. Siguraduhin ang temperatura ng tubig ay nasa 38 to 40 degrees. Para sa mga matatandang may kapansanan, maaaring bumaba ang kakayahang makaramdam ng init. Kaya't mas kailangan mag-ingat sa pag-iwas sa paso. Ang kalusugan ng tagapag-alaga ay mahalaga rin. Iminumungkahi ang tagapag-alaga na magsuot ng PVC gloves at waterproof apron. Bukod sa kaligtasan at kalinisan, nakakaiwas din ito sa pagkabasa ng sariling damit. Kapag yumuyuko, dapat nakabaluktot ang tuhod at tuwid ang likod kapag nagbubuhat. Gamitin ang lakas ng binti, hindi ng bewang. Kung kailangang manatili sa isang posisyon ng matagal, gumamit ng pantulong na kagamitan upang mabawasan ang pagod. Sa ganitong paraan, makakapagbigay ng pangmatagalang
at matatag na pag-aalaga. Mahalaga rin ang pagpili ng tamang oras sa paliligo. Kung ang nakakatanda ay kagigising pa lang, pagkatapos kumain o uminom ng gamot, iminumungkahi na ipagpaliban muna ang paliligo. Huwag paliguan ng nakakatanda kapag pagod siya. Magmasid ng mabuti sa pagbabago ng kulay ng mukha at emosyon ng nakakatanda. Kung makaramdam ng hindi maginhawa, nahihilo o mabilis ang paghinga, dapat itigil agad ang paliligo. Tulungan ang nakakatanda na magpahinga bago at pagkatapos maligo. Magbigay ng maligamgam na tubig para sa hydration. Una, pag-aralan natin ang teknik sa ligtas na paglipat batay sa antas ng kapansanan ng nakakatanda. Pumili ng angkop na paraan. Kung kaya pang maglakad ng nakakatanda, maaaring samahan siya sa ibang tao upang makalakad ng mag-isa. Para sa mga nakakatandang mahina ang balanse, maaaring gamitin ang paraan ng paghawak sa baywang ng pantalon. Hawakan ang baywang ng pantalon gamit ang dalawang kamay. Magbigay ng suporta sa magkabilang gilid para sa mga nakakatandang hindi makatayo. Kailangan gumamit ng transfer board, ilipat mula sa wheelchair papunta sa upuang pangpaligo. Tandaan, sa proseso ng paglipat, panatilihing tuwid ang likod. Gamitin ang lakas ng mga binti. Iwasang hilahin ang braso o kili-kili ng nakakatanda. Bago pumasok sa banyo, hubarin muna ang damit sa silid. Saka pumasok sa banyo. Pagkapasok sa banyo, siguraduhin ang taas ng upo ang pampaligo, katamtamang taas at matatag. Ang pagsubok sa temperatura ng tubig ay mahalagang hakbang. Gamitin ang loob ng pulso sa pagsubok dahil sensitibo ang balat sa bahaging ito. Panatilihin ang temperatura ng tubig sa 38 to 40 degrees Celsius. Napakahalaga nito para sa mga matatandang may kapansanan. Dahil maraming nakakatanda, mahina na ang pakiramdam sa init. Lalo na ang mga may diabetes. Ipadampi muna sa paa ng nakakatanda ang tubig. Kapag komportable na ang temperatura, saka ipagpatuloy ang pagligo. Batay sa kakayahan ng nakakatanda, magbigay ng angkop na tulong. Ang nakakatandang may mas mahusay na kakayahan, maaari mong iabot sa kanya. Ang mga gamit sa paliligo, magbigay ng wastong paggabay at magbantay sa tabi. Para sa mga may katamtamang kapansanan, maaaring kailanganin mong tumulong sa paghugas ng likod, mga paa at iba pang bahagi ng katawan na mahirap abutin. Para sa mga ganap na may kapansanan, kailangan mong tumulong sa paghugas ng buong katawan. Ang pagkakasunod-sunod ng paghuhugas ay mula sa itaas, pababa, at mula sa malinis patungo sa mas maruming bahagi ng katawan. Sa paghuhugas, dapat bigyang pansin ang mga kulubot sa balat, mga kasukasuan sa likod at dahil ang mga bahaging ito ay madaling kapitan ng dumi. Gumamit ng neutral na sabon o body wash. Iwasan ang pag-iiritasyon sa balat ng nakakatanda. Ang mga galaw sa paglilinis ay dapat banayad ngunit may sapat na lakas, lalo na sa bandang likuran at puwitan ng mga matagal ng nakaratay. Ang mga bahaging ito ay madaling magkaroon ng pressure sores. Pagkatapos hugasan ang bawat bahagi, siguraduhing banlawan ng maigi. Huwag hayaang may matirang sabon upang maiwasan ang allergy o pangangati ng balat. Ngayon ay ipapakita ang teknik sa paghuhugas ng buhok. Ang shampoo ay dapat imasahe ng maayos hanggang bumula, lalo na sa likod ng ulo at likod ng tainga. Ngunit huwag kamutin ng madiin ang anit. Sa pagbabanlaw, siguraduhing banlawan ng maigi ang bawat bahagi. Iwasan na may matirang produkto na maaaring magdulot ng pangangati sa anit. Panatilihing malinis at presko ang anit. Kailangan bigyang pansin ng maigi ang paglilinis sa bahagi ng ari. Gumamit ng malinis na maliit na tuwalya at maligamgam na tubig. Panatilihing natatakpan ng tuwalya ang katawan para sa privacy. Ang direksyon ng paglilinis ng ari para sa mga babae ay dapat mula sa harap papunta sa likod. Sa gayon, may iwasan ang pagdadala ng bakterya mula sa puwitan, papunta sa bukana ng uretra. Para sa lalaki, linisin mula sa ulo ng ari hanggang sa ugat.
Bigyang pansin ang ilalim ng balat ng ari, dapat banayad ang kilos. Kung may anumang hindi komportableng pakiramdam o reaksyong masakit, dapat agad itigil at ipaalam sa amo, tulungan sa pagdesisyon. Kung kailangan bang kontakin ang medical na tauhan o dalhin sa ospital. Ang pagpapatuyo pagkatapos maligo ay napakahalaga. Gamitin ang malaking tuwalya upang dahan-dahang tapikin at masipsip ng tubig. Huwag kuskusin ng madiin. Maaring magpahid ng lotion na walang pabango para sa moisturization. Dapat paikot ang galaw. Ang paglalagay nito sa kamay, sa tag-init, magpahid lamang sa mga kasukasuan. Ang pagitan ng mga daliri sa paa ay mahirap matuyo. Ang lotion, huwag magpahid ng sobra upang maiwasan ang labis na basa at init na maaaring magdulot ng alipunga. Kapag tumutulong sa pagbibihis, ang pagpili ng damit na angkop para sa nakakatanda ay mahalaga. Maluwag na pang-itaas para sa bahay. Pantalon na may garter, mas madaling isuot at hubarin. Ang tamang pagkakasunod-sunod sa pagbibihis ay panloob na damit, pang-itaas, panghuli ay pantalon at medyas. Para sa nakakatandang may limitadong galaw, unahing isuot sa apektadong bahagi, saka isuot sa malusog na bahagi. Kapag naghubad ng damit, unahing ubarin ang damit sa malusog na bahagi, saka hubarin ang apektadong bahagi. Hinihikayat namin ang nakakatanda na gawin ang mga bagay na kaya pa nilang gawin upang mapanatili ang kakayahang maging independent. Ang buhok ay kailangang tuyuin ng lubusan, lalo na sa panahon ng taglamig. Kapag gumagamit ng hair dryer, ang layo nito ay dapat panatilihing humigit kumulang 20 cm. Itakda ang temperatura sa katamtaman o mababa upang maiwasan ang paso sa anit, lalo na suriin ang likod ng tainga at batok. Ang mga bahaging ito ay madaling kapitan ng tubig. Habang tinutuyo ang buhok, patuloy na tanungin ang nararamdaman ng nakakatanda. Kung nakakaramdam ng pagod, maaaring magpahinga sandali. Pagkatapos ay ipagpatuloy. Pagkatapos maligo, huwag kalimutang linisin ang banyo. Iligpit ang mga gamit. I-disinfect ang upuang pampaligo at mga hawakan. Siguraduhin tuyo ang sahig upang maiwasan ang pagkadulas sa susunod na paggamit. Kung may espesyal na tubo o sugat, kailangang suriin ito na nanatiling tuyo. Kung kinakailangang palitan o i-disinfect ito sa huli. Itala ang asal ng nakakatanda habang naliligo, ang kalagayan ng balat, upang masubaybayan ang pagbabago sa kalusugan. Balikan natin ng sabay-sabay. Ang mga mahalagang natutunan ngayong araw, una, bago ang bawat paliligo, gawin muna ang kapaligiran at ng nakakatanda sa pagsusuri ng kalagayan. Pangalawa, gamitin ang tamang teknik sa paglipat. Protektahan ang kaligtasan ng parehong panig. Pangatlo, panatilihin ang temperatura ng tubig sa 38 to 48 degrees Celsius. Regular na suriin. Pang-apat, panatilihin na pag-aalaga sa mga nakakatanda sa privacy at dignidad nila. Panglima, habang naliligo, obserbahan ang kalagayan ng balat. Agad na tukuyin ang mga problema. Ang mga hakbang na ito mukhang simple, ngunit ito ay nagsisilbing tunay na puso ng profesional na pag-aalaga. Lolo, tayo na po at maligo. Ayoko. Ngunit 2 araw ka na nang hindi naliligo. Okay? Sa proseso ng pag-aalaga, maaring makaranas ng ilang espesyal na sitwasyon. Kung tumatanggi ang nakakatanda sa paliligo, unawain muna ang dahilan. Maaring takot sa lamig, nahihiya, o may hindi magandang karanasan noon. Maaring daanin sa mahinahong pakikipag-usap. Lumikha ng komportableng kapaligiran upang mapabuti ang sitwasyon. Lolo, magpunas na lang po tayo. Kung hindi pa rin maayos ang paliligo, maaring palitan ito ng pagpupunas. Sa mga nakakatandang may catheter o stoma, kailangang gumamit ng malinis na plastic na bag habang naliligo upang maprotektahan laban sa tubig. Pagkatapos maligo, suriin kung maayos ang tubo. Kung may nakitang problema sa balat o tubo,
dapat agad itong ipaalam sa amo. Kung biglang hindi maginhawa ang pakiramdam ng nakakatanda, agad na itigil ang paliligo. Tulungan siyang pumunta sa ligtas na lugar upang magpahinga. Sundin ang mga hakbang sa ibaba. Una, agad na ipaalam sa amo. Pangalawa, ang amo ang makikipag-ugnayan sa mga medikal na tauhan o kaugnay na tulong. Kung hindi makontak ang amo o kung sa pagsusuri ay may panganib sa buhay ng nakatatanda, dapat agad tumawag sa 119. 119? Hello po, ako po ay mula rito. Pagkatapos iulat ang pangyayari, dapat patuloy na ipaalam ang nangyayari sa amo upang matulungan sa mga susunod na hakbang. Ang pag-aalaga sa nakatatandang may kapansanan ay kinakailangan ng kasanayan. Kailangan din ng malasakit. Ang maayos na pag-aalaga sa paliligo, hindi lang ito tungkol sa kalinisan. Ito rin ay para mapabuti ang kalidad ng buhay ng nakatatanda. Isang mahalagang bahagi sa pag-iwas sa mga problema sa kalusugan. Sa proseso, makipag-usap ng madalas sa nakatatanda. Kahit may kapansanan sila sa pag-iisip, dapat pa rin silang igalang at ipaliwanag ang bawat hakbang. Tandaan, ang inyong pasensya at pagiging maingat ay makakatulong sa nakatatanda na maramdaman ang dignidad at ginhawa. Kung may anumang tanong tungkol sa pag-aalaga, malugod namin kayong inaanyayahang makipag-ugnayan sa amin. Kami ay handang tumulong.